Up next on DWAD, The Truth Doctors on Air. Yo, sa panahon ng ingay at chismisere, isang boses lang ang malinaw. The Truth Doctors on Air. Balita'y sinasala, hindi basta inuulit. Sa dami ng kwento, facts lang ang pinipilit. Mabilis ang headline, pero kami mainggan. Bawat detalye sinusuri, nililinaw agad. Hindi hype, hindi fake, walang paandar. Katotohanan ng gamot, diretsong standard. Kung gusto mo ng linaw sa gitna ng gulo, dito ka makinig, kami ang resibo. The Truth on Air, balitang totoo, malinaw at fair. We uncover the truth behind the news. Walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Bukas ang usapan, may paninindigan. Sa isyu mainit, sa balitang bago. Inaalam ang totoo, hindi chismis, hindi haka-haka lang to. On the Truth on Air, balitang totoo, malinaw at fair. We uncover the truth behind the news. Walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Gusto na balitang may paninindigan. Makinig, makaalam, maging mulat at Truth on Air. We uncover the truth behind the news. Magandang hapon mga kababayan, at ito ang inyong lingkod Dr. J sa programang The Truth Doctors on Air dito lang po sa CPSTWD. Thank you lahat sa inyong mga talapitan, at kasama natin sa kabilang linya ang ating pogi Dr. R. Magandang hapon po, Dr. R. Magandang hapon po muli sa iyo, Dr. J, at sa ating mga tagapakinig dito sa Facebook, YouTube, at dito sa ating paboritong stasyon. Siyempre, yung mga paborito nating technician dyan, binabati namin kayo, no? Hindi na namin babagitin ng inyong mga pangalan, no? Mga pogi, mga technician natin dyan, Dr. J, no? Mas pogi ka pa ng konti. Lamang lang ako ng dalawang tabo doon. Alam mo, Dr. R, nang nabasa ko kanina ang balita, nagtataka ako kung paano pa nagkakaroon ng regla ang isang babaeng abogada na 75 years old na ang edad. Nagtataka talaga ako eh. Ano kaya ang kinakain nito? Pero hindi ko alam kung sino ba yung abogadang yan na Kasi kanina 75 years old? 75 years old ba? Tama ba? Oo. Kasi masungit ang mukha. Kahit sabihin mo na ang tunay na edad nito ay nasa 69 lang siya. Pero mukhang 75 dahil masungit. Pangit pa. Parang daw parang ito tinitingnan ko. Alam ko paborito mong numero yung edad niyan kung sakasakali, no? Pero nako po, wag naman. Wag na ho. Maawa ka sa akin, Dr. R. Kapag kaganito, tinitingnan ko itsura eh. Pag ito ang katabi mo, ang itsura ng kasawa mo, pasintabi po doon sa mga pangit, pag ganito ang asawa mo, pagkagising mo sa umaga, nakita mo mukha niya, akala mo nasa Monster Factory ka. Hindi, akala ko sasabihin mo, pagkagising mo sa umaga, pag limon mo sa kaliwa o sa kanan, sasabihin mo, matutulog na lang ako. Hindi ka matutulog. Baka bigla ka mapapagod bigla kung paano ka nagkatabi na nakasiping ka sa isang monster. Sabi nga ng apo ko, yung monster. Hindi naman siguro. Under your bed, there is a monster, sabi ng aking apo. So, ito nirigla dahil doon sa tension sa pre-trial ng impeachment court. So kung yan ay ito yung mga abogado na private prosecutor na kinuha ng House of Representatives, ay ano mangyayari ngayon sa kaso nyo kung mainit ang ulo ng inyong abogado na nirigla pa na kahit 75 years old na, Dr. R? Paano yun, Dr. Jen? Napakahirap kasi gano'n, no?
Alam mo, nakita ko yung style nitong itong abogado ni Vice President Sara Duterte, no, na sa katauhan ni Attorney Mike. Hindi ko alam kung Mike nga ba, Attorney Poa, no. Dr. G, very composed itong mamang ito. Very composed, no. Makikita mo sa kanya, parang sisiw na sisiw sa kanya tong kaso na ito dahil mukhang napakalaki ng tsansa na mapawalang visa itong impeachment na nakafile kay Vice President Sara Duterte. Kaya cool na cool, no? Pero ito naman pala, Dr. J, katulad mo nga niyan, baka ang edad niya ay 69, hot na hot naman, di ba? Wag na. Maawa kayo, ha? Maawa naman kayo. Sus, Mario Sip. Kahit at yan. Ibigay na lang natin kay kay Joel Villanueva. Talagang mukhang okay naman tong si Senator Joel Villanueva sa mga hot na hot, 'di ba? Kasi meron ako nabasa parang merong itong isang senador na ito. Meron daw side chicks. Hindi ko alam kung totoo, no? Pero parang matagal na itong issue na ito pero hindi ko alam kung totoo, Dr. J. Side chicks ang sabi nila. Side chicks daw Side chicks o side chicks? Side chicks senador? Mukhang kuha naman yun mukhang LGBTQ++. Oh no, patay kang bata ka. Pasensya na po sa LGBTQ community, tayo yung nagpapatawa lang, pero alam mo, ang mukha nun palang ay hindi katanggapin sa LGBTQ++ yun. Hindi papayag niya si Atty. Rico Oliva. Di ba, Dr. J? Hindi papayag. Kita naman ninyo si Atty. Oliva, napaka-Vicente. Oo Yung primero ko nga na panood yung si Dr. Oliva na hindi ko alam ang kanyang tunay na gender, ay talagang hanga ako. Sabi ko, napakagandang babae naman ito. At magaling magsalita, napakahusay. Habang nagde-deliver ng kanyang mga naratibo at sa kanyang legal, yung binibigay niya na legal, So sabi ko, naman ito. Napakahusay, at magandang babae. Saka ko lang nalaman na yun pala ay ang gender niya ay hindi doon sa inaasahan ko, Dr. Aaron. Oo, pero alam mo, Dr. J, alam mo yan yung mga ganyan, yung mga katulad ni Atty. Rico Oliva. Alam mo yung mga hindi, kasi parang yan ay kagalang-galang talaga. Diba? Bukod sa yan ay abogado, yung maamo yung kanyang muka, hindi siya yung katulad nung iba na balasubas, di ba, Dr. J, no? Ang masama, yung iba, yung mukha ng bakla, balasubas pa. Ito nga kanina, yung pinapanood ko, natawa ako tuloy. At siya ay tinatanong kung bakit mainit ang ulo niya. Siya daw ay may period. Kasi sa babae, pag sinabi mo may period, alam naman natin yung may period na sinasabi, ay hindi ho kama yun o hindi question mark. Pero period, ang ibig sabihin niya, nire-regla pa siya. Gano'n naman ang yan pag sinabi sa iyo ng nako, hindi pwede, may red flag. Hindi pwede. Andun ka lang sa tabi ngayon para kang parang tuta ka na nakatingin lang doon sa may red flag. pero Dr. J, hindi ko maintindihan kasi dahil mukhang hindi naman kasi nila tinetelevise itong particular na pre-trial conference. Ito yung pre-trial conference ukol doon sa kanilang isinampang impeachment na kaso laban dito kay Vice President Sara Duterte. Hindi naman kasi ito televised. Ano ba nangyari? Bakit ba parang nagme-men's daw si Atty. Kapunan? Siguro baka doon sa mga OA ang reaction doon sa presentation of evidence.
At ito naman ang isang nakakatawa sa mga pangyayaring ganito. Ang isinumite naman na yung dalawa na nakita ko na natawa ko na defense witness ni Sara Duterte. Si Trillanes at saka si Badriaga. Naku, patay na. Sila nga isinama na defense witness, Dr. Al. Dr. J, sa totoo lang, no, pasensya na po, wala po tayong video, no. Meron lang po, wala man po inaayos. Pero Dr. J, no, alam ko, parang dalawa, no, doon sa nakalista na ginugusto talaga ng kampo nitong si Vice President Sara Duterte. Ay itong mailagay sa witness sa stand itong si dating senador Antonio Trillanes, no? Oo, Dr. J, at pati itong oo, si tama. Ramil Madriaga, no? Sana nga lang ang aking lang hiling dito kay kay Ramil Madriaga, no? Sir, baka ho pag sakali yung kay Senala, dalhin niyo ho yung magic glasses niyo. Yung merong wiper ba doon sa harap? May wiper na daw, Dr. J, hindi na daw kailangan punasan eh. Hindi, at saka magdala siya ng isang rolyo na toilet paper para kung umiyak siya, at least meron siyang pang una sa kanyang mata at saka sa kanyang salamin. Dr. Ar, mukhang nawala ang video mo. Hindi, Dr. J, hindi sinabi ko na kanina dahil meron tayong inaayos. Pero Dr. J, hindi na kailangan nitong si Mr. Madriaga na magdala ng tissue kasi may wiper na daw, no? Parang nagpagawa na yata ng automatic wiper doon sa kanyang ang nagti-trigger daw noon yung kanyang luha, no? Ang kanyang luha. Pero ang baka naman kasi yung kamay ni Ramil Madriaga merong alam mo yun, ikinuskus na sa bawang. O ikinuskus na sa sa sibuyas, no? Para pag gano'n, pag gano'n, iiyak na lang siya, automatic daw, magwa-wiper na daw. At hindi na daw siya mabubuko na yung pag-iyak niya ay hindi lumalabas sa salamin. Kaya siya umiiyak dahil nagsisinungaling siya yung kanyang sinasabi. Kaya siguro, kinuha siya na defense witness kasi para naman pagka ayan ay na-cross-examine, i-cross-examine yan ng prosecution. Tapos ang tawag naman diyan sa hindi tayo abogado, no, pero yung sinasabi natin ito yung mga protocol nila. Pagka i-recross ng depensa. So hindi ko lang alam kung baka naman pa yung abogado itong si Kapunan kaya uminit ang ulo niya dahil ang ipipresenta na witness supposedly si Trillanes at saka si Madriaga at ngayon ay para silang mga hindi may pusa dahil sa umiikot ang puwit dahil paano nila ngayon i-cross-examine si Trillanes na alam naman nila na ubod ng marami sa sinasabi noon. Hindi naman lahat ng sinasabi noon ay walang katotohanan, Dr. R. Napakahirap ng witness na ganun. Kaya siguro, hirap na hirap. Kaya 75 years old na siya, dinugo pa siya ngayon. Mag-ingat po kayo. Congressman, attorney po, ingat po, hindi ho regular yung babae na 75 years old nagkakaroon pa ng period na katulad ng sila. Hindi naman, Dr. J, ano lang yon, figure of speech lang yon. Kumbaga kasi di ba, Dr. J, ang mga ating mga mga kasama sa buhay, yung mga babae, alam mo, napakaganda, no, na mapakasarap na kasama sa buhay yung mga mga kababaihan, no. Alam mo, figure of speech lang yon dahil mas madalas daw pag mayroon kang menstruation mainit ang ulo mo, Dr. J. Pero alam mo, sa totoo lang, yung mga ganon, luma na yon. Hindi na ngayon po umiinit ang ulo kasi meron ng Buscopan Venus. Di parang yan parang pain reliever na hindi yan nakakapigil ng ng flow ng menstruation, Dr. J. Kaya hindi na uso ngayon yung umiinit ang ulo. Hindi ko alam doon sa panahon
ni Atty. Kapunan. Matagal na kasi tayong wala tayong asawa eh. Kaya hindi ko na na-experience yung mainit ang ulo ng isang babae, ano. Tayo ay celibate na. Pero Dr. Ray, no? Oh, Alam mo yung mainit ang ulo, no? Nakikita ko dito, no, na ako'y napapagod na sa kababasa. Isang katutak ang posting ng mga aking mga Facebook connection at mga hindi naman po connection na hindi ko kilala. Puro init ng ulo laban dito. Kaya sabi nila lumang toothbrush eh. Hindi ko alam ba't lumang toothbrush. Dito, kay laban dito. lumang toothbrush. Senator Joel Villanueva. Hindi ko alam kung bakit lumang toothbrush. Ang lumang toothbrush. Alam mo yung lumang toothbrush, parang yung naghihiwa-hiwalay na yung parang pinaka-ano niya eh. Yung parang... yung pala yun. Ganun eh. Pag tinawag ang lumang toothbrush, iwan ko kung anong ibig sabihin yan. Pero pag ang lumang toothbrush ginamit mo, hindi na nakakatanggal ng dumi ng ngipin. No, saka parang parang nalalagas yung buhok, parang hiwa-hiwalay na yung mga buhok. Naghihiwalay na yung buhok at nakakalbo na rin ang iba doon. So hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nila na lumang toothbrush. Pero alam mo, itong sinasabi nga na side check. Ngayon ay hindi ko alam kung anong ibig sabihin noon. Pero ibig sabihin ba may chicks itong si Joel. Nabasa ko yan kanina ang nag-post yan. Si Lorraine Body. Sino ba yung Lorraine Body na yan? Sabi ni si Lorraine Body. May cement. Nagmali pala ako. Sorry, lawyer Kapunan, Hindi ka pala 75 years old. Mas bata ka. 74 naman, Oo. Bakit ng isa, Dr. J. Sabi nitong si Jugalbot. Itong si Jugalbot. Nababasa mo ba ito, Doktor? Oo, nababasa ko yan. Sabi niya, may 74-year-old lady lawyer daw na mainit ang ulo sa pre-trial dahil period niya. Anong klaseng hayop to at di pa nagmiminupo sa ganyang edad? Kalahi siguro ni Ping yan, period. Hindi ko alam kung sino itong Ping na ito na sinasabi niya, no? Dahil marami ng mga Ping, may Pong, may Ping. So, hindi natin alam kung anong ibig sabihin itong si Mr. Hindi ko alam kung paano i-pronounce itong apelyido ito, Jugalbot o Hugalbot o whatever it is. Pero ito ang kanyang tinuran sa kanyang page. Alam mo kasi pagka tayo ay nanonood din ng natutawa tayo dahil alam natin kung anong ang trending ngayon at ano ang viral sa internet. Ganyan po yan, mga kababayan. Pagka ma-entertain kayo ng gusto, pagka kayo ay nanonood ng mga balitaktakan. At ito naman ang isang sinasabi dito at niririgla pa daw yung bulldog. Yun ay yan ay mga reaksyon po yan. Mga reaksyon po yan ng ating netizens na sinasabi. At isa pang breaking news, pre-trial pa lang, hindi na umubra kay Atty. Sheila. House prosecution na imbir na sa defense team ni Vice President Sara. Itong abogada ni Sara Duterte, na itong si Sheila ang pangalan, ay graduate ito ng San Sebastian College of Law, Dr. R. At ito daw ay isang mahusay na abogado. Alam nyo, yan ay siguro ay uminit ang ulo nila dahil siguro sa mga katulad nga na isipin naman ninyo si Trillanes at saka si Madriaga ang kinuha na takwaran, na witness. Isipin mo yan.
kung ganun kaano kagaling, yung adverse witness, yun pa ang kinuha, no? Witness mo yung kalaban mo, yun ang witness mo. Ha? So ito ngayon na may nag ano kaya ang tawag sa GIL ngayon? Aba, hindi ko alam. Ha? Sabi ng member nila, kilala ko yan, hindi lilipat yan, may panindigan yan, hindi kasama yan sa control. Nahuli, it's a prank, nga tayong lahat. Natatawa ako dito sa mga netizens, kaya natin ito binabahagi sa inyo mga kababayan. Dahil ito ay alam nyo, nakakatawa ng mga reaksyon. Kaya tayo ay yun ang ano natin, nakikita natin na umiinit ang ulo ng mga kalaban si Sara Duterte, Dr. Aaron. Alam mo, Dr. J, babalikan ko yan, JIL. Alam mo, seryosong usapan, no? Sa totoo lang, Dr. J, no? Mga ilang araw na magmula nung sinasabi nila, quote-unquote, nag-tridor itong si Senator Joel Villanueva dun sa mga kasama niya, no? Alam mo kaya nag-trade on Dr. J kasi alam ko sa isang panayam nabanggit niya o sa isang speech na banggit niya na hindi siya lilipat kundi susuportahan niya itong block ni Senator Alan Peter Cayetano. Ngayon dahil siya lumipat, abay hindi niya masisisi ang taong bayan, no, na tawagin siyang traidor. Alam mo Dr. J, no? Aking pinagmamasdan itong kanyang Facebook page, no. Na yung historical, no, na mga posting niya. Aba Dr. J, isang katutak mag-heart ang tao. No? Ngayon sa totoo lang Dr. J, isang katutak na ang laugh, no, tumatawa na lang doon sa mga pinopost niya Dr. J. Hindi na natutuwa ang taong bayan sa kanya. Baka kasi ang akala ni Senator Joel Villanueva ay 80-80 ang Pilipino, Dr. J. Hindi. Oo. Ano yung 80-80? Ay, hindi yung sinasabi na parang akala ni Senator Joel Villanueva ay kamag-anak daw ni Larry Gadon. So 80-80, pag sinulat mo, hawig ng bubo. Ayun nga. Kung bubo nga. Pero 80-80, so yung 80-80, yun ang bagong pangalan na itatawag natin sa mga bubo. Ngayon, mga kababayan, ito may nag-text sa akin, nag-message. Ano ba nangyari daw sa flood control? Sabi ko, hindi ko alam kung ano nang mangyayari dyan. Sabi sa akin, sir, kami dito sa Capiz, sa Roa City, binabaha, malalim na ang tubig. Sinagot ko, ano magagawa ko? Basta wag na lang kayo, Roa City daw, lubog sa baha ngayon, ang probinsya ng Capiz, sobrang ulan, ano? At sabay pa ang high tide. Kaya kayo dyan sa Capiz, tanungin ninyo ang inyong congressman dyan na bubuto na i-impeach si Sara Duterte. Kung ilang malita kanyang natanggap, tanungin nyo lang. Baka wala naman, ano? Pero kung ganyan ang nangyayari, anong nangyayari dyan kung mayroon kayong flood control project sa Capiz na kayo po ay lumulubog ngayon? Wala tayong magagawa. Kung lumubog kayo dyan, dahil maaring walang namang ginawang flood control dyan sa lugar ninyo, ano? At maaring ang drainage nyo, pero buong Roa City daw, lubog. Maraming mga barangay sa Roa City ang lubog sa ngayon. Alam mo, Dr. J, no, nakakalungkot yung balitang yan, no? Kaya nga, di ba, meron tayong isang programa, kung di ako nagkakamali, naalala natin na malapit na, sinabi natin, no? Medyo tag-init pa nun, Dr. J. Bago yata pumasok ang Hunyo nun, pinag-uusapan natin, medyo tag-init. Pero sabi natin, malapit na uli ang panahon ng tagbagyo. At sigurado, Dr. J, no? Kasi aking napapansin, no? Napapansin ko kasi, Dr. J, na dati, pag mayroong mga demonstrasyon
mayroong mga pagpapahiwatig ng kanilang mga agam-agam, kanilang hindi pagkakontento dito sa pamumuno ng ating gobyerno, Dr. J. Lumalabas ang tao. Mga ilan na rin na demonstrasyon o alam mo yung pagsasama-sama, no, diyan sa kung saan lugar, diyan sa Kongreso, sa Batasan, diyan sa Senado, diyan sa doon sa harap ng Malacanang. Garrison na daw yung Malacanang, garrison na daw yan, parang Japanese garrison na daw, no? Kahit di mayroong mga barbed wire. Alam mo, Dr. J. Hindi masyadong ganong karamihan ang lumalabas, Dr. J. Dahil na rin lamang siguro na nagbabasa na lamang sila sa Facebook. Kaya lamang, isa doon sa ating diskusyon doon sa isang programa natin bago pa ito mag-unyo, nabanggit na natin na babalik na naman ang panahon ng tagbaha, di ba? At tagbagyo. So ngayon, siguro Dr. J, yung mga hindi lumalabas para magpahiwatig ng kanilang pagkadismaya, hindi na sila lalo makakalabas, Dr. J, dahil mababahan ang kanilang mga lugar. Yun ang sinasabi natin. Di ba? Siguro ganun talaga ginawa nila. Na yan ay di na natuloy kasi para pag nag-demonstration kayo, ang lagpas sa baywang nyo ang baha, ay paano pa kayo magsisigaw dyan? Ayun ang problema yan. So tinitingnan ko ito ulit, tinitingnan ko ulit plato ni Joel Villanueva. O bakit tinatawag na, ano tawag kanina, lumang toothbrush o ano ba yung tawag ninyo? Old toothbrush, pa sa mukha daw lumang toothbrush. Ay talagang mukhang lumang toothbrush ka ginamit ng aso. Ang hindi ko lang gusto dito kay Joel Villanueva, I have nothing against this person, ano? Pero yung gagamitin ninyo ang pangalan ng Panginoong Jesus, Lord, our Lord, ano? Na to justify what you have done, huwag nyo nang gamitin ang pangalan ng Panginoon. It is your decision. At payag o hindi ang ating Panginoong Diyos o si Jesus Christ, wala naman siyang magagawa kasi desisyon niyo yan eh. Pananagutan nyo lang yan kung talagang may nagawa kayong kasalanan. Pananagutan nyo yan sa kabilang buhay. Maaring pag ikaw ay napikit ang mata mo, biglang pagdilat mo muli, ay andon ka na sa pintuan ng impyerno at pinagtatabuyan ka na ni Satanas kasi sabi niya, hindi ka pwede rito sa amin. Baka mamaya mas palitan mo pa ako dahil sa sobrang kadimunyuhan ninyo. Yun naman ay ano lang yan, mythology ang sinasabi ko. Pero huwag niyo na akong gamitin ang pangalan ng ating Panginoong Diyos. Ang desisyon ninyo, ginawa niyo bilang tao. You don't have to justify and use the name of our Lord. Kasi yan ay blasphemous na yung ginagawa ninyo. That is a blasphemy. Naku, masakit yan, mahirap yan, yung blasphemy, Dr. J. Pero tama sinasabi mo. Ito naman kasi si Senator Joel Villanueva, meron pang ginagamit pa na mukhang ginagamit pa niya ng sangkalan itong JIL, no, Dr. J, dahil ang kanyang ama ay isa rin namang kongresista, no, diyan sa Sibak, no, Sibakin, para ay Sibak, party list, pala ko Sibakin party list di ba? Ito rin na isang kongresista, di ba, Dr. J? Kaya lamang, di ba? Hindi marami ang nagpo-post na sinag-claim na sila yung mga miyembro ng JIL at sila yung nagbibitiw na sa kanilang association dito sa simbahan na ito, Dr. J. Kasi ito naman kasing nangyari dito kay Senator Joel Villanueva, parang na-drag pa niya itong reliyon ng kanyang ama na isa naman ding kongresista. Ang gusto ko nga malaman, Dr. J, kung itong congressman na ito, itong si Eddie Villanueva, ay
ito ba ay bumoto against do sa impeachment ni Sara Duterte, ni Vice President Sara Duterte, ay mapapag-alaman natin yan. Dahil kung yan ay bumoto doon sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, kahit ako, hindi na ako naniniwala sa pinoprophesy niya, Dr. J. Dahil lang sabi niya, ang kalooban at kalooban ng Diyos. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Mapabuti ang sambayan ng Pilipino. Sa tingin niyo ba, Brother Eddie Villanueva, no? Tingin niyo ba, malapit na ho ang presidential elections ng 2028? Sa tingin niyo ba, sino pa ho ang mas maayos-ayos na dapat na tumayo bilang presidente sa 2028, di ba, Dr. J? Pero bago mo sagutin yan, Dr. J, mag-station break muna tayo. Okay, sige. Broadcasting from Mega Manila and streaming on the World Wide Web. We are Crusaders Broadcasting System, DWAD. 1098 AM. Now radio. Ang oras po, alas 2:30 ng tanghali at nakikinig kayo sa tanghali, hapon, ano? Hindi pa tayo nanangalian eh. Nakikinig kayo sa programa The Truth Doctor on Air. Dito lang po sa CBS-WAD, 1098 kHz itong mga talapitan. Naku, itutuloy ko lang yung sinasabi ko, Dr. J. Kanina lamang, kaya ako tinatanong kasi sino pa ba ang naiisip nitong si Eddie Villanueva na maaaring tumayo na presidente sa 2028 upang dalin sa hustisya itong mga magnanakaw, no? Sa pera ng bayan. Alam mo, Dr. J, ako sa totoo lang, no, akin ang opinion, hindi ako naniniwala na may mapaparusahan pa. No? Hindi totoo lang. Nung palit ng liderato diyan sa Senado, na naging Senate President na ito si Sherwin SP Gatchalian, no? Hindi na ako naniniwala na magkakaroon pa ng hustisya para sa taong bayan doon sa mga ninakaw na pera mula doon sa buwis na na pinaghirapan ng pagtrabahuhan ng milyong-milyong Pilipino. Hindi lamang lang naman ng buwis yan, Dr. J. Pinag-uusapan natin pati yung binibili mong candy, binibili mong bigas, binibili mong damit. Merong mga buwis yan, Dr. J. So yan lahat yan, ninakaw po nila yan. So ngayon, Brother Eddie Villanueva, no, at Senator Joel Villanueva, sa tingin niyo ho ba, dahil sa paglipat ng inyong anak na si Senator Joel Villanueva doon sa kabilang kampo ni Senate President Sherwin SP Gatchalian, kasi tingin niyo ho ba, pag na-impeach ho si Vice President Sara Duterte, tingin niyo ho ba, makakabuti ho ba ito sa taong bayan? Papayag ka ba, Dr. J, na si Risa Ontiveros ang presidente sa 2028? Dali lang, si Risa Ontiveros. Pwe. Ito palang natatawa ako dahil ito palang inimbestigahan ng isang channel. Bigyan natin ng kredito, itong Billionaire Channel. Itong side chicks ni Villanueva, Joel, na isang bata, batang bata. Sang-ayaw dito sa 25 years old ang daw, side chicks. Hindi ko alam, may asawa ba itong si Joel Villanueva? Meron daw yata at meron din nga. Meron. At itong side chick niya daw ay ayon dito sa Billionaire Channel, pinapanood ko. Ito daw ay may kapatid ito na contractor, construction company. So hindi natin alam kung saan tutungo itong investigasyon ng itong channel na ito. Pero sinasabi nila na andun daw sa birthday itong si Senator Joel Villanueva. Pero hindi naman, alam mo, Dr. Arma, we have to have always that benefit of the doubt, na hindi naman siguro, nililink lang. Influencer nililink kay Villanueva. Ito yung sinasabi nila. Side chick rebel. Itong 25 years old na babae na nililink daw sa kay Villanueva. Kung totoo ito, ano ngayon ang sasabihin ng asawa ni Joel? At
kung ikaw naman ay nagpo-portray ka na ikaw ay maka-Diyos and always in your speeches, in your whatever you say, ay always binabanggit mo ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Nako, ay wag naman, kung hindi lang ho si Jesus Christ, okay lang, di bali ho si Jesus Palse at saka si Jesus Henry Mulya. Ay, sasabihin nyo. Wag lang ho yung kay Jesus Christ, ano. Ano ba? Eh, di bali ho, si Jesus Palse, okay lang yun, ano. Abogado niya na palso. So, ito at hindi kaya ito si Jesus Crispin Rimulya. Okay lang yun, babanggitin mo yung, sabi mo, si Jesus Crispin, yun ang ating sinusunod. Pero huwag niyong bagitin yung kay Jesus Christ, ano. Please, huwag niyo gamitin kasi blasphemous na yan. Alam mo, Dr. J, nabanggit mo na si, ating butihing ombudsman, no, Jesus Crispin Rimulya. No, maraming nagsasabi na yan na daw yung JIL ngayon, parang Jesus Crispin is Lord, parang hindi naman nakakatotoo. Pero Dr. J, maiba lang ako, no? Kung Sir, Mr. Ombudsman, no, ito hong si Senator Joel Villanueva, kung ito ho ay talaga ho na meron talagang nag-dip ho ang kanyang finger diyan sa flood control scam na yan, dapat ho yan, Mr. Ombudsman Sir, dapat ho umpisa na ho ang pag-iimbestiga diyan kay Senator Joel Villanueva, Dr. J, no, ng Ombudsman, no. Kung ito man ho ay may malaki na porsyento na mapapatunayan ng opisina nitong si Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na talagang involved itong si Senator Joel Villanueva, ay dapat po sampahan na ito ng kaso diyan sa Sandigang Bayan, di ba, Dr. J? Tama, kasi nung May, ang sinabi ng Ombudsman sa kanilang pahayag, hinog na ang kaso laban kay Joel Villanueva. Almost ready. Kung sinabi ng Ombudsman yan, noong Mayo, ay Hunyo na ngayon, June 19. Ombudsman Rimulya, ano nang nangyari sa hinog na? Kasi pag nasobrahan ng hinog, ay bulok na yun. So, sinabi nila noong May 26, Matagal na yan. hinog na. Ombudsman says flood control case versus Joel Villanueva almost ready. So ngayon, i-file nyo na yan sa Sandigan Bayan at magkaalaman na tayo. Maglapat-lapat na ang mga kaang sa sahig para malaman natin kung ano talaga mangyayari, no? At kung hindi naman ninyo yan ay ipapile ng kaso dahil sinabi nyo ng hinog. Pag sinabi nyo hinog, kumpleto na kayo sa dokumento, kumpleto kayo sa ebidensya laban kay Joel Villanueva, ay kung hindi naman nyo yung ipapile yan, ay ba ikaduda-duda na. Hindi na tayo maniniwala sa justisya sa Pilipinas. At ibig sabihin niya, nagkaroon na ng palitan ng siguro compromise. Ito, hindi na ipapile basta ikaw lumipat. Baka ganun ang iisipin ng taong bayan, Dr. Ara. Totoo yan, Dr. J. Hindi mo matatanggal sa taong bayan yan. Ngayon po, makikita nyo naman, masyadong maingay ang digital media. No, hindi lamang po sa Thread, hindi lamang po sa TikTok, hindi lamang po sa Facebook, no. Masyado pong maingay ang mga netizens. At kanila talagang inaabangan na itong si Senator Joel Villanueva ay masampahan na formally ng kaso dyan sa Sandigan Bayan at siya ay maimbestigahan, di ba? Kaya lang, Dr. J, di ba? Plug plunder ang sinampa sa'yo, di ba? Arestado ka kaagad.
Arestado ka, no bail. No bail. Katulad ng nangyari sa kay Jinggoy. Aba, No bail. ayun na nga, di ba? Dapat yata, pati itong si Senator Chis Escudero ay kanila nang sampahan ng kaso para maimbestigahan. Para naman po magkaroon ng medium o magkaroon ng pagkakataon itong dalawang senador na ito na patunayan na wala nga silang kinalaman. Kasi Dr. J, alam mo, di ba, nag-cover doon sa press conference ng 22 na mga ex-soldiers. No? Baka mamaya lumangit-ngit na naman yung mga bibig ng ng mga senador na ayaw tawagin na Marines. Kaya ex-soldiers na lang, Dr. J. Oh, ex-soldier. So, tama. Yung mga 22 ex-soldiers ay pinangalanan mismo itong si Senator Chisi Escudero. So ngayon, ang tanong dyan, tanong natin kung may pinangalanan yan at meron namang nakapending na nakaso doon sa ombudsman, kung gaano kabilis ang paglabas ng warrant of arrest sa kay Jinggoy Estrada. Ating inaasahan din na ganun din dapat kabilis ang paglabas din ng warrant of arrest sa kay Chis at saka kay Joel. Para masabi lang na pare-parehas lang na yung ibig sabihin na fairness sa lahat, no. Ngayon may bagong update. Ilang grupo inudyok ang ombudsman na ituloy na ang hinog na kaso versus Villanueva. Ito'y June 19 ito. Yan, palakpakan, Dr. J. Tinitingnan ko ito sa breaking news. Bigyan natin ng credit ang TV Patrol, no? Dahil ito yung sinabi nila na hinog na. So kung hinog na, nasaan ang warrant of arrest? Yun ang tanong natin dyan. Ayun na nga yan, Dr. Isipin J. ninyo, si Jinggoy, pipilay-pilay na katulad ko, hinuli. Hindi binigyan ng pinayagan na magka-bail na makapagpiyansa. Kasi pagka hindi ka pinayagan ng piyansa, sasabihin ng korte, you are a flight risk. Ibig sabihin, pwede kang tumakas. Si Jinggoy ba kaya pa bang tumakbo nun? Baka talunin ko pa yun. Pero Dr. J, parang di ba? Parang itong katulad nitong si dating Speaker Martin Romualdez, no. Na-issuehan ba ng parang merong certain extent ng ng watch list na na-issuehan nitong si di ba? Si dating former speaker na Martin Romualdez. Ito bang si Chisi Escudero at itong si JIL Villanueva na-issuehan ba ito ng watch list, no? Diyan sa immigration, di ba? Maraming nagsasabi, Dr. J, baka daw ito'y manakbo, no? Hindi naman siguro dahil siguro naman kung sa kanila bibigyan sila ng pagkakataon, Dr. J, na na harapin ang mga kasong ito, harapin naman nila siguro. Pero siguro naman fair lang po, no, para naman patas para kay Senator Jinggoy Estrada dahil sinasabi naman Dr. J ang mga kasong naharapin itong si itong si Senator Chis Escudero at itong si JIL Villanueva ay Dr. J ay plunder na parehas ng isinampa kay Senator Jinggoy Estrada. Bakit ang pagkatagal-tagal ninyo po sampahan itong dalawang ito sa Sandigan Bayan para naman humakitan ng taong bayan na patas? Kasi alam mo, Dr. J, di ba yung nangyari dyan kay Senator Jinggoy Estrada ay inaresto na dahil plunder na ito, pero bago lang siya lilitisin, di ba? Baliktad, parang hindi ko ito masyadong naintindihan kasi kukulong ka na muna, di ba? Dahil plunder ito. Bakit hindi pa ito i-file sa Sandigan Bayan? Para naman patas-patas naman ang laban. Baka nasa isip nila kung ikaw ay mukhang ng lumang sipilyo, ay hindi mo na kaya. Yun siguro na sa isip nila. Baka hindi ka na makakalusot kasi kilala ka. Ito na si lumang sipilyo. Hindi natin pa alisin to. Katulad na sabi ko kay Jinggoy, paano pa makatakas yun?
pag-akyat lang sa hagdan noon, hirap na eh. Yun pagtatakbo siya. Ha? So yan ay tama ang katanungan ninyo, may sense, no? Na kasi ito ay pinagmamalaki. At ito ay, kung hindi ako nagkakamali, ito ay maaring isa sa ginamit na pag-pressure sa kay Joel Villanueva para lumipat, ano, sa from the majority lumipat sa minority na naging majority. Naguluhan tuloy ako. And anyway, nang lumipat siya, nagkaroon na sila ngayon ng Angat Salian Black, nagkaroon ng majority. Now, ano ang ginamit na panakot? Kung ito'y sinasabi ng ombudsman noong May 26, tingnan natin ang timeline, Dr. R. Noong May 26 sinabi, hinog na ang kaso. Okay? Now, kung hinog na ang kaso noong Mayo 26, ngayon ay Hunyo 19. Ang tanong natin kay Jesus Crispin Remulla, ano nangyari sa kaso? Bakit hindi pa ninyo ipinapile yan sa Sandigan Bayan para maisyuhan ngayon ng warrant of arrest? Itong ito pangalan, si Joel na may side chicks. Asang-ayon dito kay Lorraine Badi. Badoy, so, Badoy. Badoy ba? Badoy ba yun? Lorraine Badoy ba yun? So anyway, yun ang mga katanungan ngayon at marami na nagpo-post sa FB o sa Meta nagtatanong na saan na ngayon kung ang warrant of arrest laban sa kay Joel Villanueva. Alam mo, Dr. Jay, nakita ko lang, no? Ngayon lang, no? Nakita ko lang, no? Ito palang precautionary hold departure order, kung tawagin nila ay PHDO, ay na-issuehan na itong si Senator Chisi Escudero, no? Mayroon na. Okay. So, hindi na siya pwedeng, umiska po, papunta sa labas ng Pilipinas, di ba, Dr. Jay? Diba? Okay. Pero hindi natin sinasabi na guilty ito si Senator Chis, pero hindi na siya maaaring lumabas dahil inisyoan na siya ng PHDO. Ngayon, ang tanong po namin, dito ho kasing si Mr. Joel J.I.L. Villanueva, bakit ho wala pang precautionary hold departure order, Mr. Ombudsman? Ayun. Diba? Yun ang isang katanungan natin ngayon, na yung kung yan ay bakit wala pa, bakit naantala ang pag-issue ng hold departure order dyan sa kay Joel Villanueva na sinabi naman ng ombudsman na hinog na kaso. So ngayon, ang tanong natin kay ombudsman, nasaan na yung hinog nyo? Ang hinog na kaso, baka nakain na yun. Alam mo, Dr. J, madugtungan ko lang yung hinog, no? Alam mo, sa totoo lang, yung mga nagnakaw sa pera ng kabad ng bayan, kung saan ang taong bayan, Dr. J, ang nag-pool ng perang yan. Yun ang katotohanan po dyan. Maaari sila ay taxpayers din, yung mga nagnakaw na yan. Pero ang nag-pool niyan, imaginein mo kung ilan lang naman silang tao dyan sa Congress, upper and lower house. Kung yan naman ay nagbayad ng buwis, mas malaki pa rin ang binayad ng milyon-milyong Pilipino, no? Mas malaki pa rin pag pinul mo yan, no? So alam mo, yung mga sinasabi nating hinog na, dapat po yan kung hinog na, dapat yan talaga pinupursige na. Alam nyo ho, ang totoo niyan, hindi naman ho yan mga hinog na ang mga pagkatao niyan. Bulok ho ang mga pagkatao niyan. Yan ho ay mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Kaya dapat ho yan, kung sino man ang target ng mga investigasyon at may probable cause na sila ay damay dito sa pagnanakaw sa gaban ng bayan, relatibo dito sa flood control scam na to. Dr. J, alam mo ako, hindi ako naniniwala na flood control lang, no? Marami pa pong ahensya, no? Marami pa pong ahensya dyan. Marami pa pong programa na maaari na ganyan din po ang ginagawa nila, di ba? So, araw-araw ho na nabubuhay tayong mga Pilipino, pinagdanakawan ho tayo.
di ba? The same people, the same faces. Kaya kung ako po, ay meron naman na pangalanan, dapat po yan masusi ng imbestigahan. Imbestigahan na ho lahat yung mga yan. Alam nyo, bigyan nyo naman ho kami ng alam mo bang mas maganda ng Dr. J, bigyan nyo naman ho kami ng konsuelo man lang. Oo. Na assurance. Oo, na mayroong mananagot. Oo, kasi Dr. J, alam mo, sawang-sawa na tayo. Kaya nga yung iba yung nagpapanukala na wag na ho magbayad ng buwis. Di ba, kaya lang pag hindi tayo nagbayad ng buwis, lalo babagsak ang ating bansa. Kaya lamang Ang po yung ekonomiya natin babagsak. Wag, magbayad kayo. Kaya lang, nagpapanukala na sila ng gano'n dahil alam nga nila, ninanakaw Dr. J. So yun ang mahirap kasi. Katulad niya kanina, yung mag-preside daw ng impeachment case laban kay Sara Duterte, itong si Chis Escudero. Ngayon, ang katanungan ko dyan, I have nothing against Chis, dahil hindi naman natin, wala tayong personal, pagka tayo nagkomentaryo, dating personal, Pero, ang isang magpipreside, supposedly, at totoo naman na may kaso sa ombudsman. Ngayon, ano ang integridad? Ang tanong lang natin kung ito may integridad, integrity nitong si Chis Escudero, na siya ang magpipreside sa impeachment case. Kasi dahil abogado siya, yun siguro ang sinasabi nila, andiyan naman si Kiko Pangilinan. Pwede naman siya, abogado din yan. At wala naman, hindi ko lang alam, Dr. R, kung kasama ba siya sa balita. Itong si Kiko Pangilinan. Kasama siya sa pinangalanan, Dr. J. Kasama. Ilagay nyo ang medyo may integridad. O si JB Ercito, ilagay nyo. Kahit na hindi lawyer yan, mayroon naman siguro abogado na sa tabi niya na kahit paano i-briefing siya kung anong gagawin. Pero kung kahit nasabihin ninyo itong si Chis Escudero ang siya mag-preside, napakapangit tingnan na imahe na ang isang di umano ay may natanggap na malita. Sinasabi natin that is an allegation dahil na nakita natin, napanood natin yan, Dr. R, doon sa pahayag ng mga sundalo na nag-deliver at kumain pa raw doon sila sa kusina sa bahay ni itong si Senator Chis Escudero. So dapat siguro mag-inhibit siya dahil hindi maganda tingnan sa imahe na ng Pilipinas na ang isang nagpipreside sa impeachment case, si Sara Duterte, ay questionably at this moment in time ang impeachment. Dr. R. Dr. J. Kaya kung ako sa iyo, Mr. Chis Escudero, sir, sorry pero hindi ko na ho kayo ma-team na matawag na senador sa ngayong oras na ito. Pero kung ako sa inyo, kayo ho ay mag-inhibit. Bakit ho? Napangalanan ho kayo ng ilang beses na Tama. Mr. Escudero, na kayo ho ay kasama dyan sa flood control scam. Hindi ho namin sinasabing guilty kayo sa ngayon, Sa ngayon, kaya lamang po, kayo yung napangalanan, parang meron ho kasing mantsa. Meron kasing mantsa, Dr. J, di ba? Alam mo yan, di ba? May mantsa. Dapat hindi ka sumausaw sa mga ganyang, alam mo na kasi yung impeachment ni Vice President Sara Duterte, political yan, Dr. J. Ang sinasabi nga nila, ang Senado ngayon ay naging political na. So ngayon, itong si Senator Chis ay nandun sa kampo, itong si Senator Win-Win SP Gatchalian, di ba, Dr. J? Ibig sabihin, sir, may kulay. Unang-una, hindi lamang ikaw nandiyan sa grupo ni Senator Win Gatchalian na sinasabi ng tao na pro-palas, di ba? Kaya sinasabi ho namin, hindi lamang naman ho yun. Kayo ho'y napangalanan ng ilang beses na kayo ho ay nagkaroon ng benepisyo dito sa flood control scam. Hindi ho namin sinasabi na guilty kayo, pero para ho hindi naman mag-isip ang tao sa inyo lalo na ngayon, na kayo ho'y napangalanan, dapat ho mag-inhibit kayo. Diba, Dr. J? Tama yan, kasi alam mo, kailangan ang integridad, na yun ang mahalaga.
kasi yan ay seryosong ano tawag yan, exercise ng sa demokrasya natin, yung impeachment. That is part of our sa constitution natin, no? So kailangan yung integridad katulad nga nung impeachment ni Chief Justice Corona. Ang nag-preside si Juan Ponce Enrile, that the Senate President at that time, ano. Pero abuga lawyer si Senate President Enrile. At wala naman tayong, at that time, wala namang kaso laban sa kay Senate President Enrile, no, na nakapenting sa mga korte. So kahit pa paano, saan natin titingnan yung aspeto na yan, yun po ay mayroong integrity ang murang tao na katulad si Senate President Enrile at the time, ano. At nung impeachment case naman dating Pangulong Joseph Estrada, ang nag-preside naman yung Chief Justice at the time, si Chief Justice Davide. Kung di ako nagkakamali, si Davide ang pangalan nun. So yan ay nagpapakita ng integrity din ng korte. Kasi korte yan Kasi sa court, hindi pwede yung magpipreside ngayon ang pinag-uusapan, Dr. R, na mayroong katiwalian di umano na nagawa itong si Vice President Sara Duterte na inaakusahan nila tungkol doon sa confidential funds ba yun? So ngayon, kung ikaw ay magpipreside ka na at may nakapending ka rin kaso sa ombudsman dahil doon sa mga flood control na yan at napangalanan ka doon sa isa sa mga beneficiaryo na tumanggap ng mali-malitang pera, ay nasaan ang integrity mo? Nasaan ngayon ang na masasabi natin, iisipin mo yung nagpipreside sa paglilitis na ang litis ninyo dahil di umano mayroong katiwalian na nagawa, tapos ikaw na nakaupo dyan sa harap, na nakaupo ka pa na para kang may robe ka pa na kulay maroon, nakaupo ka na ikaw ay kasama sa mga judges na maghihiring, ay tapos ikaw ay may nakapinding na kaso sa ombudsman. Hindi maganda ang senaryo. Hindi maganda ang optics, Dr. R. Alam mo, sa totoo lang, Dr. J, tinitingnan ko kasi itong mga pages nitong dalawang ito. Si Senator Chis Escudero at si Senator Joel Villanueva. Bigyan kita ng sample, Dr. J. Itong si Senator Joel Villanueva, ito, wala nang kakwenta-kwenta ng post na to. No? Sabi niya dito, 1 hour, ginuhuli po natin ngayon ang araw ng 165th na kaarawan ng ating pambansang bayani. No? God Jose Rizal. This was posted an hour ago, Dr. J. Tinitignan ko ngayon yung reactions, Dr. J. Babasahin ko lang yung reactions. Ang reactions po dito, 3K po dito, no, ito, total reactions muna, no? Total reactions dito ay 3.2 thousand, no? Ang 3K dito, Dr. J, ay tumatawa. Laugh. Tapos yung thumbs up. Yung thumbs up dito, Dr. J, ay 107. No? 107 versus 3K. Ang heart lang, Dr. J, ay 83. 83 lang ang heart. Tapos, ang nakakasawa dito, meron pang 62 na angry face. Diba, Dr. J, no? Nakakatawa, no? Hindi lang yun doon natatapos, Dr. J. Marami pa siyang posting dito na makikita mo talaga na maraming suyang-suya dito kay Senator Joel Villanueva. Noong June 17, no? Nag-post ito, pinirepost niya yun sa Senate of the Philippines. Senator Joel Villanueva was elected as the one of the 2 Senate Deputy Majority Leader. Hindi ba kahiya-hiya ito, napunta ka na ngayon na Deputy Majority Leader. Tapos, ang nakalagay dito, 17K to sa total, Dr. J. Ang reactions dito, lap face, 10K na agad. Diba? Ang masama pa dito, yung 6.1 thousand, no? 6,100 ay angry face pa. Diba? So, Dr. J, ito naman, tignan natin ito si Senator Chis Escudero, no? Para lang alam ninyo, baka hindi nyo nararamdaman kung gano'ng inis na inisan nyo ang mga tao, diba? Ito naman si Senator Chis Escudero, Dr. J, no?
Ang nakalagay naman dito, doon sa meron pa to palang show Cheese Whiz. Ewan kung Cheese Whiz na to, no. So 4 hours ago, no, pinost nito ang kapag ang kanyang panayam kay nung classmate daw niya sa UP, no? Tapos ang nakalagay dito ay 2K ang reactions, Dr. J. Ang 1.6 doon ay laughing face. Tapos ang 309 ay angry face. Di ba, Dr. J, ang nag-heart na nga lang dito, meron ba nag-heart? Parang wala. 32 out of 2K. Tapos ang thumbs up ay 70. Ibig sabihin 100 lang ang approval out of 2K. Ilang percent 'yon, Dr. J? 5%. Di ba? Tapos ito meron pa pinost noong June 19, no? June 19 mensahe daw ni Chisdero para sa Senate staff, no? Tapos 7.2K, no? Dr. J, malapit na oras pero bibilis ako na. Ang nakalagay dito, ang laughing face ay 5K. At ang angry face ay 1.3K. So ito po ulit si Dr. R, nagpapaalam na ho ako. Magkita-kita po ulit tayo sa Lunes. At sa totoo lang ho, ay wag ho kayong maniwala sa dalawang senador na ito. Dapat ho, sa totoo lang, kung sila ho ay nagkasala, ay sila ho isampahan na ng kaso sa Sandigang Bayan para magkaroon sila ng pagkakataon ipagtanggol ang kanilang mga sarili. At ito naman si Dr. J, maraming sa magandang hapon po sa inyong lahat. Kuhanan ng gamot, diretsong standard. Kung gusto mo ng linaw sa gitna ng gulo, dito ka